Bakit ang mga mayayaman ay lalong yumayaman habang ang mga mahihirap ay lalong naghihirap? Yan ang madalas na tanong ng karamihan na hindi masyadong nabibigyan ng tamang sagot. Akala ng iba na ang pagiging mayaman ay nagmumula sa swerte. Yung iba naman ay naniniwala na ang mga mayayaman ay sakim at pera lang ang iniisip nila. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang pagiging mayaman ay nagmumula sa kung ano ang mindset at skills ng isang tao. Hindi sila mayaman dahil meron silang sasakyan at malalaking bahay. Mayaman sila dahil meron silang tools na ginagamit kung paano makuha ang mga bagay na yon. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang 3 tools na ginagamit ng mga mayayaman na nagbibigay tagumpay sa kanila. At ang mga tools na yon ay ang leverage, oras, at mindset. Isa-isahin natin ang mga ito. Number 1, leverage. Ang rason kung bakit kailangan mo ng leverage dahil limited lang ang oras at lakas natin. Dahil sa leverage, kaya mong matapos ang isang gawain sa loob lamang ng maikling panahon at kaya mong gawing simple ang mga mahihirap na bagay. So ano ba ang ibig sabihin ng leverage? Ang leverage ay ang pagkuha ng maximum na result gamit lang ang minimum na effort. Gawin na lang nating halimbawa si John at Mike. Pareho silang employee at may monthly salary na 30,000 pesos. Pareho din silang may plano na magsimula ng kanilang negosyo at kailangan lang nila ng 1 million pesos na kapital. Si John ay napaisip na kung mag-iipon siya ng 100,000 pesos taon-taon, kaya na niyang magsimula sa kanyang negosyo pagkatapos ng 10 taon. At dahil sa plano niya na yon, nagtatrabaho siya ng mahabang oras araw-araw para makuha niya ang kanyang annual target na 100,000 pesos. At lumipas ang 10 taon, nakapag-ipon siya ng 1 milyon at nagsisimula na siyang magtayo ng kanyang negosyo. Pero iba ang naging istorya sa buhay ni Mike. Gumawa siya ng mas mabilis na plano at hindi tumagal ng 10 taon bago niya nakuha ang kinakailangan na kapital ng kanyang negosyo. Ang ginawa ni Mike ay nag-iipon lamang siya ng 20% sa kailangan na kapital o 200,000 pesos at inimbitahan niya ang kanyang mga kaibigan para mag-invest sa kulang na 80%. Meron din silang terms and conditions kung magkano ang interes sa hiniram niyang pera at pagkatapos ng 2 taon, nakapagsimula ng magtayo ng kanyang negosyo si Mike. Kung kaya ni John na mag-ipon ng 100,000 pesos taon-taon, kaya din yon ni Mike. Pero nakuha lamang ni Mike ang kanyang goal sa loob lamang ng 2 taon dahil gumamit siya ng leverage habang si John ay umaasa lamang sa sariling sikap. Ang leverage na ginamit ni Mike ay ang tinatawag na OPM o Other People's Money. Aside sa Other People's Money, marami pang leverage na ginagamit ng mga mayayaman gaya na lang ng OPT, Other People's Time, at OPE, Other People's Experience. Hindi kailangan ng isang business owner na malaman kung ano ang technical na parte ng kanyang negosyo. Kailangan lang niya ng sapat na kaalaman at hahayaan lang niya na ibang tao na ang magtatrabaho sa ibang technical na gawain. Isipin mo na lang si Steve Jobs. Kahit gaano pa siya katalino, ginamit pa rin niya ang oras at talento ng ibang tao upang mabuo ang Apple. Ganon din si Jeff Bezos ng Amazon, Bill Gates ng Microsoft, at Sam Walton ng Walmart na meron ng 2.2 milyon na empleyado ngayon. Kailangan mo ng hard work pero kailangan mo rin gumamit ng leverage para yumaman. At narinig mo na siguro ang kasabihan ng ibang tao na kailangan mo ng sipag at tiyaga para magtagumpay. Pero gusto ko lang malaman mo na magkaiba ang ibig sabihin ng salitang sipag at tiyaga ng mga mayayaman at mahihirap. Ang average na tao pag sinabi mong sipag at tiyaga, ang pag-intindi nila sa salita na yon ay overtime o di kaya ay work on day off. Meron pa silang motto na kung kailangan mong kumita ng ekstrang pera, kailangan mo ring magtrabaho ng ekstrang oras. Naniniwala sila na ang pera ay nanggagaling sa oras ng kanilang pagtatrabaho. Habang ang mga mayayaman naman, ang pag-intindi nila sa salitang sipag at tiyaga ay ang pag-hire ng ibang tao para dumoble ang sales ng kumpanya o di kaya ay ang pag-imbita ng ibang investor na mag-invest sa kanilang negosyo. Naniniwala ang mga mayayaman na ang pera ay nanggagaling sa value na nabibigay niya sa ibang tao at hindi sa oras ng kanyang pagtatrabaho. Number 2, oras. Isipin mo na ang mayaman at mahirap ay parehong walang advantage pagdating sa oras dahil pareho lang tayong may 24 oras araw-araw. Pero bakit hindi magkapantay ang ating income
at yung iba ay doble ang kinikita. Ang income ng bawat tao ay hindi nanggagaling sa haba ng oras ng pagtatrabaho. Sa halip, ito ay nanggagaling sa kung ano ang ginagawa natin sa ating oras o kung paano natin ito ginagamit. Kagaya na lang ng pera, kung bibigyan mo ng 1,000 pesos ang taong mahirap at mayaman araw-araw, gagamitin nila ito sa magkaibang paraan. At dahil ginamit nila ito sa magkaibang paraan, magkaiba rin ang resulta ng kanilang buhay. Lahat ng bagay o sitwasyon na meron sa ating buhay ngayon ay hindi lang basta nangyayari. Nangyayari ito dahil sa mga desisyon na pinili natin noon. Halimbawa, wala kang pera ngayon dahil hindi ka nag-iipon noon. Hindi ka malusog ngayon dahil hindi ka nag-i-exercise araw-araw. O di kaya ay marami ka ng pera ngayon dahil gumawa ka ng desisyon na magsimulang mag-invest 5 years ago. So kung gusto mong may magbago sa iyong financial life, napakabuting gumawa ka ng panibagong desisyon ngayon at mas mainam na magsimula ka sa kung paano mo gagamitin ang iyong oras dahil ang tagumpay ay hindi nangyayari sa isang sandali. Ito ay resulta lamang na nagmumula sa iyong desisyon araw-araw. Kaya siguraduhin mo na productive ka palagi at bibigyan kita ng dalawang paraan kung paano maging productive. Unang paraan ay ang 80-20 rule. Dahil limited lang ang oras at lakas na meron tayo araw-araw, napakabuting gagamitin natin ito sa mga gawain na magbibigay sa atin ng magandang resulta sa hinaharap. Gaya na lang ng nabanggit kong statement kanina tungkol sa leverage. Ito ay ang pagkuha ng maximum result gamit lang ang minimum na effort. Halos ganito rin ang 80-20 rule. Ano ba ang 20% ng iyong gawain ngayon na magbibigay sa iyo ng 80% na result? Pangalawang paraan para maging productive ay ang time blocking method. Napakabuting ita-time block mo ang pinakamahalagang oras ng iyong araw o yung 20% na gawain na magbibigay sa iyo ng 80% na result para maging focus ka sa paggawa ng iyong mga plano at maiiwasan mo ang mga distraction na nagnanakaw ng iyong atensyon. Tandaan mo ito palagi. Ang oras natin ay mas mahalaga pa kumpara sa pera dahil yan lang ang nag-iisang resources na meron tayo. Kaya mong gumastos ng pera ngayon at kitain itong muli bukas. Pero hindi ganun sa oras. Hindi mo na kaya pang ibalik ang sandali na lumipas na. Kaya gamitin mo ng maayos ang oras na meron sa iyo ngayon. Number 3, mindset. Paano mo ba malalaman kung mahirap at mayaman ang isang tao? Dahil ba sa kanilang sasakyan? What if hindi sa kanila yon? Dahil ba malaki ang kanilang bahay? Paano kung utang lang yon at 30 years pa nila itong babayaran? Hindi mo malalaman kung mahirap o mayaman ang isang tao base sa kung ano ang iyong nakikita. Malalaman mo lang ito sa kung ano ang iyong naririnig. Ano ba ang salita na maririnig mo sa mga mahihirap at mayayaman? Madalas na maririnig mo sa mga mahihirap ang salita na job security, bonus, sweldo at benefits. Ang mayayaman naman ay maririnig mo ang mga salitang financial freedom, asset, revenue, investment, profit, at cash flow. Ang salita na ginagamit natin ay merong malaking impact sa quality ng ating pag-iisip dahil ang salita ay ang lengguwahe ng ating utak at ekspresyon ng ating emosyon. Nagbibigay din ito ng positibo o negatibong influence sa desisyon na gagawin natin. Walang pinagkaiba ang utak ng isang mahirap at mayaman na tao, pero ang salita na meron sa mga utak natin ay hindi magkapareho. Hindi mahirap ang isang mahirap na tao dahil wala siyang pera. Mahirap siya dahil gumagamit siya ng mga salita na hindi nagpapayaman sa kanya. Kung naniniwala ka sa idea ng job security, susunod din ang desisyon mo na magtatrabaho ka lang. Pero kung iibahin mo ang salitang job security sa salitang financial freedom, susunod din ang iyong desisyon na maghanap ng paraan kung paano ka magiging financially free at hindi aasa sa sweldo ng kumpanya. Ang proseso ng pagyaman ay nagmumula sa iyong mindset at sa mga salita na iyong ginagamit. Ang maganda pa rito ay walang down payment kung babaguhin mo ang iyong mindset. Kailangan mo lang ng dedikasyon at willingness na magbago. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang updated sa mga bagong videos namin. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.
ba? At saka balita ko, yung husband mo na ngayon yung nagdi-deliver, di ba, ma'am? Yes, ma'am. Siya nang nag-deliver. Siya yung taga-deliver mo. So, partners na sila sa DXN. Oh, grabe. Partners. So, Facebook has more than 800 million registered users. Around 1 billion people speak English. But there is something which is more common in all of us. More than 4 billion of us drink coffee. If we say coffee, everyone thinks of the same. According to surveys, the 83% of the adult population drinks coffee every day. Some like instant coffee, some are fond of latte, but one thing is for sure, it is a part of our life, our daily routine. Coffee drinkers don't forget to drink their coffee, and they don't want to cancel their daily intake. They don't have to. The only question is, are they willing to try a different coffee and feel the difference? One thing is certain, anyone can speak about one's coffee drinking habit with empathy. One can be anywhere in the world. From Kuala Lumpur to Dubai, from Venice to New York, from Paris to Budapest, the love of coffee connects us all. No business investment, no accomplishment requirements. Every coffee drinker knows several other coffee drinkers. Facebook, Twitter or mobile phone, communication accelerated and the news of great opportunities spread really fast in the 21st century. And why should the opportunity not be embraced, especially if the opportunity would lie in coffee? Whether a friendly chat or a business talk, a good coffee is essential. Join that part of the 3 billion coffee drinkers who realise the opportunity in coffee. Why would not you share in profit from this turnover? The really big businesses are done beside a good coffee.
good morning. Good morning, partner. Good morning, partner. Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ayan, good morning mga partners. And another, welcome po sa another episode ng Inspirational Talk, no, partner. So, another story. Pagdala na natin to ngayong buwan. Yung buwan ay pangatlo, partner. Pangatlo, tama ba? Oo, kasi partner, Oo. sa third week pa lang tayo ng December. Ayan, so another inspirational story ang mapapakinggan ninyo mga partners. So, yung before inspirational natin is iba't ibang kwento rin ang True. napakinggan ninyo. So, please like and share. Siyempre, pusuan nyo po ang ating live for today. And also, i-share nyo po sa inyong mga groups, sa inyong mga Facebook account, ayan, sa inyong mga downline. I-share po natin para... Yes. Ako, partner, nakapag-share na ako. Ikaw ba? Ayun naman, partner. Hello. Magandang umaga po sa lahat. Yan, magandang umaga kay Ganda Kabayan. At I'll back again and maraming good news ulit. At nakakatuwa sa nakaraang araw na hindi ako nakapag-live stream. Merong mga very important matters na nasikaso ang inyong lingkod, si Kabayan Jason Pasha. Okay? So, ito pong video na to ay isa pong naging kasama namin dito sa Balagtas, Bulacan. At nakakatuwa, sa mga hindi nakapanood, ay suggest panoorin nyo po. At ito po ay isang napakagandang halimbawa ng nag-uumpisa sa mga negosyo. Katulad nitong DXN. Okay, kung napanood nyo na ito, okay lang. Enjoy and sit back and relax. Panoorin po natin ulit. I-share ko na sa lahat ng group chat natin. Siyempre, bago tayo mag-start, siyempre, gusto ko lang siyempre batiin yung ating mga Crown Ambassadors Yes. na laging naka-tune in sa atin. Ayan, nandiyan po si Sir Mark Quinn Lopez, si Sir Stax Avellano, si Ma'am Neng Suelto, si Ma'am Sylvia Imbong, and also si Sir Jaime Kidding. Ayan. Good morning to Good all morning our po sa Crown lahat. Ambassadors. Siyempre, ang ating mga Crown Diamonds. Yeah. Hello sa lahat ng mga Crown Diamonds na And also sa suporta sa atin. sa ating mga service center directors. Good morning po sa inyo sa lahat, especially sa Visayas area. Good morning po sa inyo. Ayan. So, syempre partner, no? Ang hinihintay ng lahat. Ano to? Ano to? Ito yung shoutout natin. Okay, so hindi kumpleto ang ating hapon kung wala. Shout out moment. Okay. Okay, mga kabayan, sa mga bago kong business partners, especially sa kay Mark, kay Michael, sa aking partner na si Jessica Atienza, sa kanya Batangas, si Hazel, especially do sa mga matatagal ng member. Kasi syempre meron po ritong dati ng member, meron naman po ditong bagong member ng DXN. Ang good news mga kabayan, hindi natin pinag-usapan dito kung matagal ka ng member o bago ka palang member o kami member mo pala o kahit di ka pa member ng DXN. Kasi yan yung kagandahan na ginawa nung founder natin na si Dato Dr. Lim Xiaojin. No? Nag-uumpisa ka pa lang, wala po tayong problema. Bakit to? Online na tayo. Kahit nasaan ka, ano man yung ginagawa mo, pwede nating gawin ang negosyo nito. Okay? At napakahirap po kasi sa panahon ngayon, wala tayong extra income. Importante po kasi may extra income, mga kabayan. Kapag ang isang sasakyan at na-flat ang gulong, napaka-importante meron tayong reserba. Doon sa hindi nakapanood ng aking unang video, panoorin nyo po, pwede nyo sa replay, panoorin nyo, malaking bagay, ano ba po ba ang dapat gawin para umasenso sa buhay. At ito po ng aking natutunan, mga kabayan, isa po ito sa gustong-gusto kong i-share sa mga tao na dahil wala na akong oras, panahon na mag-research, panahon para magsaliksik ko ano ba dapat gawin. Lalo ngayon na sa pandemic tayo. Merry Christmas, no? In advance, malapit na po. 8 days na lang
At nakakatuwa kahit na dumadaan tayo sa mga pagsubok, narito po pa rin tayo upang mabuhay, na marangal, magbanding, at higit sa lahat, magkaroon po tayo ng oras. Kasi napakahalaga ng oras. Time is gold sa iba. Sa akin ho, dahil nasa DXN ako, time is diamond. Kasi diamond na po ako sa negosyo to. At sa mga hindi po nakakaunawa ng ating marketing, i-click nyo lang po sa taas. At dun sa mga hindi pa nakapanood ng video na to, pwede nyo pong ulitin. May link din po sa taas. At sa mga magtatanong sa inbox, anytime po, dito kami magbibigay ng magandang balita sa umagang kay ganda. Yan. Tuloy po natin yung video. Petra Corta. Hello, good morning. Hi ma'am, good morning po. Good morning, Good sir. morning, Petra. Ma'am, baka meron kang gustong batiin muna? Yes, mga... Okay. Binabati ko pala yung kamag-anak ko sa Southern Leyte, ayan. Tapos, yung lahat ng members sa DXN, buong mundo. Ayan, good morning sa inyong lahat. Ayan, sa mga upline ko. Oh, Ma'am, ba't naiiyak ka na? Hindi tayo nag-uumpisa. Hindi. ayan. So ma'am, kamusta naman po kayo dyan sa Bulacan? Okay naman, sir, kasi yung din namin service center dito, marami din namang produkto, hindi nila kami pinabayaan. So ma'am Lenita, dahil syempre hindi pa lahat nakakilala sa inyo, so pwede nyo bang ipakilala ang inyong sarili? And syempre, ang buhay meron si Ma'am Nenita Laporta nung wala pa siya sa DX, hindi pa siya nagdi-DXN. Yes, sir. Magpakilala pala ako. Ako si Nenita Petra Corta, isang manicurista. Ayan. So, Tagalindi ako, kaya yung pagsasalita ko, hindi siya tuloy-tuloy na Tagalog talaga. Sabi nga nila na yun daw, yung malambot, tinitigasan ko daw sa pagsalita. Tapos yung matigas, parang nilambutan ko. Kasi Bisaya nga po ako. Ayan. So, ako pala ay, siyempre, 10 kaming magkakapatid. Yung tatay ko, mangingisda. Magsasaka din. Ayan. So, talagang nagbata kami na hindi naman sagana. Mahirap talaga ang buhay. Kaya nga po, pag nagsasalita ako, pag maalala ko yung buhay namin, hindi ko siya maiwasan, ma'am. Maiyak ako. Kasi akala ko hanggang doon na lang ako. Parang paminsan-minsan mawalan ako ng pag-asa. Ayan. So magpasalamat muna pala ako sa lahat ng mga diamonds. Sila Sir Roy Gambua, sila Ma'am Aida Kalimag, ayan. Sila Sir Mark Lister, ayan. Sila Ma'am Lynn Lipata, Appliance Lynn, at kayong Sir Center, lahat ng service center. Nagpapasalamat ako sa kanila. Grabe ang taong to, mga kabayan, na kilala ko siya, na-meet ko siya, at napakalaki na kanyang sakripisyo bago natagpuan niya DXN. Kaya nga ang title po ng ating negosyo, In Health, Wealth, and Happiness. Kaya guys, kung kayo po nanonood ngayon, nawawala na ng pag-asa sa buhay at naghahanap po kayo ng ekstrang pagkakakitaan, panoorin nyo po at baka sakali ito na matagal na nating pinapanalangin sa ating Panginoon. Ayan. So, yun na nga, ma'am. Mahirap talaga ang buhay namin. Sa 10 namin magkakapatid.
Kaya walang natapos. Ako hanggang grade 3 lang ako. Kasi siyempre sa hirap ng buhay. Pero iniraos pa rin kami sa mga magulang namin na kahit na paano, buhay at malusog pa rin kami. Hindi ko sa sinisisi kung mga magulang ko dahil mahirap lang kami. Ganun talaga ang buhay. Kaya sabi nga, kung pinanganak ng mahirap, hindi kasalanan yun. Pero kung mamamatay kang mahirap, kasalanan mo na yun. Ayan. Kasi siyempre, marami namang opportunity. I-try natin. Kaya ma'am, Partner Nita, minsan po ba naisip nyo na balang araw ba aasenso ka din or habang buhay ka na lang bang nagpe-pedicure, manicure, sa ganong trabaho? naisip ko din sir na talagang sisikapin kung aahon din kami. Kasi ayokong maranasan ko sa mga anak ko na ganong buhay. Si upline ni Nita, isa pong napakasipag na may bahay at naghahanap po talaga siya ng pagkakakitaan. Gustong-gusto niyang makaahon sa kahirapan. At hindi naging hadlang ang pagiging labandera niya, hindi naging hadlang ang pagiging manicurista niya upang maghanap ng opportunity. At sinagot po ang kanyang mga panalangin. Which is yun yung maganda partner at doon sa sinabi nga ni partner ni Nita na despite nung hirap ng buhay, hindi siya parang alam mo yun, may mga tao kasi na ay mahirap ako, so hayaan mo na. Magiging mahirap ako habang buhay. Pero siya, sinabi niya sa sarili niya na yung mga anak ko, hindi niya na nila maranasan yung hirap na dinanas niya. So, ako mataas yung respeto ko sa mga gaya ni Ma'am Nita, partner, no, na hindi siguro pare-pareho yung pinagdadaanan natin sa buhay. May mga isinilang talaga na marangya, meron ding kapos, may mga tao din na mga pinagpala na makapagtapos hanggang kolehiyo, meron din mga hindi nakapagtapos na despite na gusto nilang makapag-aral talaga, hindi naman kaloob. Pero saludo ako sa mga gaya ni Ma'am Nita na kahit na grade 3, di ba? Pero nagsumikap siya. Pwede ko bang malaman, partner Nita, na gaano ka ba katagal na nag-pedicure, manicure? Yun lang ba ang naging, kumbaga, trabaho mo ng matagal? Nag-ano din ako, sir. Siyempre yun, naglalaba ako. Yung mga extra din, hindi lang sa manicure lang ako. Kasi sa manicure kasi, sir, siyempre, pagod din, nahirap. Kaya, tapos, hindi naman palagi Suggest ko lang po sa mga nanonood ngayon, baka may kilala kayong mga tao na naghahanap po ng katulad ni partner ni Nita ng ekstrang pagkakakitaan. Kung siya'y labandera o kaya isang simpleng may bahay lang, pwede nyo pong ipanood ito. At dun sa mga medyo may duda, andito po kami sa Balagtas, Bulacan. Anytime po, pwede po kayo magpunta, magtanong, mag-imbestiga, ano po yung dapat nating gawin para matulad tayo kay partner ni Nita. manicure ako, may magpa-manicure. Kaya nag-ano din ako ng ibang income. Income pa. So, parang talagang lahat pinapasok ng yung trabaho. Madiskarte siya in short. Yes, Yun yung sir. isa sa talagang nakakabilib dun sa ibinahagi sa atin ni partner Nita na talagang hindi siya tumigil sa isang trabaho lang, partner, ba? Kung eto yung kikitain ko dito, kailangan mag-add ako ng iba pang trabaho. So, with that, sobrang saludo kami sa iyo, Ma'am Nita, at sa mga tulad mo pa na nagsusumikap sa buhay because pagiging manicurista, paglalabada ay marangal na trabaho at hindi siya dapat ikinakahiya. Okay, Ma'am Nita, dako naman tayo. Eto, paano naman
pumasok ang DXN sa buhay mo? Ayan, ito ma'am. Noong nagpunta kami dito sa Maynila, ang una talaga naming napuntahan sa Pugadlawin. Tapos, doon sa Pugadlawin, mas matindi talaga ang kahirapan na nadanas namin doon kasi siyempre wala pa kaming kakilala. Ngayon, ito si Sir Nerio Palomar, ka-churchmate kasi namin yon. Tapos, siyempre DXA na siya, yung mga anak ko talaga ang target niya na Para sa kaalaman po ng lahat, ang negosyo po natin ay word of mouth. Meron pong mga tao na magpapaliwanag o may mag-o-offer po sa inyo. Yan. Kaya nakakatuwa si partner ni Nita dahil naghahanap po siya ng kanyang journey sa isang katulad ng negosyo na to. Nalapitan po siya, kasama niya, nag-charge mate po niya. Kaya ikaw nanonood ngayon, kabayan, kapamilya, kapuso, kung may nag-o-offer po sa inyo, I suggest na alamin nyo naman po kung ano po yung ino-offer sa inyo. Para sa ganon, maunawaan natin na isa pala itong nagbibigay pag-asa sa ating buhay. Tuloy po natin yung video. ipamember niya. So yung mga anak ko parang wala pa sa nila sa isip nila. Hanggang dumating ang time na nalipat kami sa Bulacan. Dito nga, sa Bulacan nalipat kami. Tapos, nangangupahan kami ng bahay. Sabi ko, kayanin natin ito kasi siyempre, nandyan naman ang taas, nandyan ang Diyos sa taas na hindi tayo pabayaan. Hanggang sa nalangin ako palagi na sana mabigyan kami ng mahanap na buhay na matatag. Para ito na yung ikabubuhay namin. Hanggang sa dumating ang time, naging caretaker kami. Tapos yung asawa ko, nagwawalis sa labas, nakita ni Sir Nerio, kasi sila Sir Nerio, pinapunta dito sa Bulacan. Kasi parang bagong diamond ata yun si Ma'am Aida, tapos ipa-diamond nila si Sir Nerio, kaya dito sila sa Bulacan nilagay. So hanggang dumating ang time nga nagkita nga sila sa asawa ko, ayan, inanon niya na, in-invite niya ulit si Berna, yung anak ko. Kaya lang hindi sila nagkatagpo, ma'am, kasi may trabaho din yung anak ko. Hanggang balik-balik siya, ako ang nakita. Tapos, sabi niya kung pwede daw na ma-invite ako sa mga inasal balagtas kasi may ganot grabe na si Sir Willie. Si Sir Willie ang ang yes sir, siya ang sa ganotherapy. So nag-attend ako. Sa mga first timer pong makakapanood nito, meron po kasi kami, wala pa ang ating tinatawag na pandemya na to. Meron po kaming mga seminars, training sa different DXN service centers na simula sa Luzon, Visayas, and Mindanao. And take note, hanggang abroad. 190 countries na po kami. Ngayon, dahil mayroong mga pandemya, mayroong pong mga bawal na gathering, bawal ang mga pagtitipon, yung iba po ay nakatune in po sa online. Yan. Ang tawag po namin dito, sponsors or yung tinatawag na future business partner mo. Okay? Ako po isang online coach po. Yan. Meron po akong mga modules this coming Monday. Panoorin nyo po aking module 3. Yan. Doon sa hindi pa nakapanood ng mga module 1, module 2, i-click nyo lang po sa taas para masubaybayan nyo ano po ba yung ginagawa namin. Ang ginagawa po namin, magturo. Ayan. Magbigay pag-asa. Kaya kung ikaw nawawala na ng pag-asa, kung ikaw naghahanap ng extra pagkakakitaan, kung ikaw nagkakaroon na ng mga health problems, bakit di nyo po subukan ang DXN International Private Limited? Kasi siyempre sa kalusugan din. Nung pinaliwanag na Sir Willie yung mga produkto, parang naman sa akin, ay maganda pala ito kasi siyempre may naramdaman din ako sa siguro overloaded toxin na talaga ako kasi sa trabaho nga, yung sa stress, grabe, sobra talaga.
Tapos doon na ako napasitig. Kaya pagkatapos noon, inano ako ni Sir Nilio na anong kumusta ang naanuhan mo? Napakinggan, sabi ko, okay naman siya, sir, maganda siya. So, ang gagawin mo, ganito, ganun, para maka-discount ka, pwede kang magpamimber. So, kinabukasan, sir, kasi siyempre may naipon-ipon din ako. Nagpamimber ako, kinabukasan talaga agad para maano ko yung food supplement. Kasi, sir, noong unang panahon kasi, ang 850 is may dalawa ng RGL na 30. Yun talaga ang tinatry ko. Iniinom ko siya. Tapos ayun, sa tuloy-tuloy, inanuhan ako ni Applying Nerio, pinaliwanagan about sa Meron po tayong mga mini-maintenance na gamot. Pwede po siyang isabay. Kasi yung product po natin ay food supplements. Kaya mababasa nyo sa ilalim ng bottle po natin, no approved therapeutic claims. Immune system booster po ang produkto natin. Ang pinalalakas niya po ang ating resistensya. Alam naman po natin, may mga dahilan ba't tayo nagkakasakit. So, yung mga dahilan na yon, yun po yung tatargetin, aayusin, at bibigyan po ng solusyon. natin na napakaganda pala. Kahit kahit wala kang pinag-aralan, ayan. Kahit mayaman ka man, mahirap, hindi magiging hadlang. Basta natatak sa isipan ko, ito na siguro yung bigay sa Diyos sa amin. Matatandaan na po. Kung ito grab ko talaga siya. Ma'am Nita, ma'am, ito advice ko lang sa iyo, ma'am, ha. Wag mo pong sasabihin na wala ka pong pinag-aralan. Okay po? May pinag-aralan ka, ma'am. Hindi lang po siya natapos. Magkaiba kasi yun, partner. So, magkaiba yung walang pinag-aralan doon sa hanggang grade 3. So, hindi lang siya natapos. Okay? So, wag mo pong inanaw yung sarili mo about doon. Kasi dito sa DXN ang kagandahan, hindi tinitingnan yung inyong educational attainment. Okay? Sa yung educational. Isa pa hong nagustuhan ko ang DX International. Wala akong pinipili. May pinag-aralan ka man o wala. Kaya I'm proud nandito po ako sa DX International. Especially sa DXN Management na meron po kaming live stream video daily. Imaginein mo, nasa bahay ka lang, natututo ka. Tama po. Kasi ang panahon po natin ngayon, mayroon na pong online class module. At isa po yung pinagmamalaki ko, meron na rin po akong online class module. Ang kagandahan po ay libre. Kaya good morning po sa DXN Management. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagbibigay ng magandang balita. 3 o'clock kada hapon. Ako naman po kada umaga. Alas 8 hanggang alas 9. Okay, so ayun nga, nabanggit na nga ni partner ni Nita na si partner Nerio Palomar, yung naging daan. Siya yung nagpakilala nung DXN. And yung pinaka-target talaga niya is yung anak ni Ma'am Nita. Pero ang nakumbinse, yung mother. si mother. Okay, and all Dito po sa negosyo natin, 18 years old and above pwede. Kaya kayong mga kabataan, mga millennial, na magagaling sa mga gadget. Kung kayo po na-o-offera ng ganito, subukan ninyo. Kung gusto niyo makatulong sa inyong mga magulang, sa inyong mga kapamilya, or sa sarili mo man lang na mabigyan ka ng opportunity na katulad nito, bakit di niyo po subukan? so, una niyang nagustuhan pala yung produkto ng DXN partner. So, nagtiwala agad siya sa products. Diba? Ang una niyang speaker na na-attendan ay si Mr. Willie Mercado. Ayan. So partner Nita, nung umattend ka ba ng trainings, and syempre dahil nga products lang nagustuhan mo, alam mo ba or may idea ka ba na dito meron din na may marketing plan, dito ba ay meron din kumbaga pwede kang kumita. So dun ba naisip mo rin ba yon or talaga more on products ka pa lang that time?
Hindi pa, sir. Pero noong nagpamimber na ako, pinaliwanag ni Sir Neo na pwedeng kumita dito. Pwede itong maging negosyo natin. Ayan. Hanggang Anong sa naging pinatin. reaction mo, ma'am? Ma'am, Anong naging reaction mo nung nalaman mo na pwede pwede ka palang- palang oo. kumita? ito na, sabi ko ito na siguro yung binigay sa amin ng Diyos na nung hanap buhay na matatag. Kaya binagrab ko na siya, ma'am. Talagang natuwa din ako. Kasi ito yung negosyo na napakaganda about sa Katulad ko rin po bilang isang regular employee ng Philippine Airlines, nung makita ko po ito, wala po akong ginawa kundi mag-imbestiga, subukan yung mga produkto, at nagkakilala kami ni partner ni Nita dito sa Balagtas, Bulacan. Actually, matagal ko na po siya nakikita kasi sa negosyo po namin, meron po kami mga ginagawang seminar, ma-attend po kami, doon po kami nagmi-meet. At dito po sa Balagtas, Bulacan, na nandito na rin po ako, na-meet ko po siya. Kaya isa pong simpleng may bahay, ang sabi nga niya, grade 3 lang ang natapos. So sabi ko, kung nagawa ng isang tao na grade 3 lang ang natapos, ako pa kaya na isang Philippine Airlines employee? Tuloy po natin. lusugan at saka sa ikabubuhay natin. So naging ano ba ma'am, naging mahirap ba o madali yung tinrabaho mo ba yung DXN, pag-DXN? So paano mo siya ma'am, paano mo siya tinrabaho nung sumali ka na sa DXN? Sa umpisa, sir, siyempre nahirapan ako kasi siyempre naman, sir, wala naman akong alam sa negosyo. Kaya lang, ang kagandahan kasi yung mga yung apply natin, talagang suportado ako. Sinusuportahan na ako ni Sir Roy. Hindi nila ako pinabayaan. Naiga-guide nila, pinapa-attend ako ng mga training para may alam din ako, sir. Tapos, ayan, uma-attend ako. Hindi madali sa akin yung DXN. Kasi nung nag-is-in ang kid ako doon na naramdaman ko na parang na-pressure na ako. Kasi yung asawa ko nagagalit na sa akin. Kasi may time na madaling araw na kami uuwi. Dahil nga sa kagustuhan kong matuto ako. Nagagalit sa akin. Tinatawagan ako palagi, ano ba daw yung negosyo na pinapasukan ko para naman doon. Hindi na dapat, hindi na tama. Kasi nga, madaling araw na daw kami umuwi. Kaya si Ma'am Aida, malaki din pasalamat ko kasi pag tumatawag yung asawa ko, nagagalit sa akin, pinapakausap ko sa kanya, pinapasitive siya. Kaya doon parang naibsan yung galit niya sa akin. Yan po yung good news ngayon mga kabayan dahil po dati kailangan po talagang, siyempre dahil wala po tayong alam, no? Kailangan po nating aralin. Ang good news, online na po tayo, kaya kayo nandyan po sa bahay, meron po kayong mga gadget, pwede po natin panoorin, pag-aralan. Sa mga gusto ho matuto, may link po ako sa taas, i-click nyo lang po siya at malaki po may tutulong. At yun po yung pasalamat ko, nasa legal na negosyo tayo at malaki po may tutulong nito sa bawat isa. Yun, no? So talagang, meron din kahit papaano dun sa mga previous natin kumbaga naging guest, talagang yung mga partner nila yung Unang nagne-negative, nagkagalit, Yes, dahil sa hindi nila naiintindihan True. kung ano ang negosyo or ginagawa once na nag-DXN ka. Tsaka kita mo naman partner, ayon nga kay Ma'am Nita, di ba tawag nito? Minabadaling araw ang uwi. So, syempre, sino ba namang husband ang matutuwa pag ginabi ng uwi si Mrs., di ba? Eto, nabanggit mo nga, Ma'am Nita, na tawag to, unang nag-negative yung asawa mo. Eto, Ma'am Nita, ano yung masasakit na salita na narinig mo mula sa pamilya mo o sa ibang tao nung nagdi-DXN ka na?
Ito ma'am, nung ma'am, yung una dyan, siyempre asawa ko, pangalawa yung kapatid ko mismo na sinasabihan yung asawa ko na patikmin daw ko na isang suntok para daw ako matauhan kasi parang hindi natama yung ginagawa ko. Tapos parang inutusan or minamindset niya yung asawa ko. Kaya masakit sa akin, siyempre, kamag-anak ko yun. Yung mga apply ko nga ibang tao, pero sila ba ang tumutulong sa akin? Kaya malaking pasalamat ko. Kahit saang pagsubok ng buhay, may trabaho ka man, may negosyo ka man, dumadaan tayo sa mga challenges katulad ni partner ni Nita. Ang importante po, meron po tayong pinangahawakan at malimit po tayo manalangin na hipuin ang isip at puso ng ating mga mahal sa buhay, ang ating mga nakakausap upang maunawaan nila kung ano pong meron sa DXN International. Apply na Roy, na hindi nila ako pinabayaan. Sila ang palaging nagpapasitib sa akin, kaya pinupuntahan nila ako sa bahay para yung asawa ko mapasitib din nila. Kasi willing talaga nila akong tulungan sa kahirapan namin. Ngayon ba, Ma'am Nita, okay na si husband sa DXN? Tanggap na niya? Yes, ma'am. Katuwag ko na din siya, ma'am. Sa pag-DXN. So may happy ending din naman pala, Ma'am Nita. Diba? Yes. Eto naman, Ma'am. Ano naman yung magagandang salita na narinig mo? Ayan, mula kay husband o sa pamilya mo at sa ibang mga tao na dati kinukutya ka or kinakantsawan ka dahil nag-DXN ka. Ano naman yung narinig mo now na ikaw ay meron ng stable income? Nung una man, nung nagdaya muna ako, ma'am, kasi yung kasi chiki ko, pumalo sa 33,000. Tapos, kasi malaki yung production ko. Tapos, Narinig po natin, no, mga kabayan, na nung mag-diamond po siya, nagkaroon na po siya ng 33,000. Yan. Malaking pera at napakalaking bagay ang kanyang sakripisyo na ngayon tinatamasa niya. Importante po pala yung mga partner na maka-experience tayo ng mga pagsubok upang malaman mo yung magiging resulta. Malinaw, kailangan mo ng action. natuwa yung asawa ko nung tiningnan niya kasi sinama ko siya pag-withdraw Inano namin sa bangko, sa may karuhatan. Sinama ko siya, sabi niya, oo, totoo pala itong DXN, mabuti na lang hindi ka naniwala sa akin. Kasi kung naniwala ka sa akin, So talagang kapag wala kang nakikita, hindi ka naniniwala talaga. So kailangan mo lang may Kasi is to believe tayong mga kailangan meron talagang mapatunayan. So, ma'am, yung pong mister talagang positive na siya nung nakita niya yun. So talagang siya pa yung nag-push pa ba sa'yo o medyo may konting doubt pa ba siya? Sa ngayon, sir, wala na, sir. Kasi yun nga, siya nga ang mag-ano sa akin, uy, mag-ikot na tayo sa mga member natin. Maaga tayo kasi baka mamaya mayroon tayo mga member na hindi na sila makapunta ng center yung sa pandemya, sir. Para natin, masuportaran natin, siyempre kailangan din yung produkto. Siya na ang Sa mga may trabaho, kabayan, kung inyong iisipin na kailangan mo ng extra income, pwede nyo po itong gawin. Kasi bilang ako, katulad ko, Philippine Airlines employee, pinart-time ko po ang DXN. Pero mag-diamond po ako, I'm proud to say, full-time online DXN na po ako ngayon. O, diba? At saka balita ko, yung husband mo na ngayon yung nagdi-deliver, di ba, ma'am? Yes, ma'am. Yes,
ma'am. Siya nang nag-deliver. Siya yung taga-deliver mo. So, partners na sila sa DXN. Oh, grabe. So, ang ano ko lang, suggest, no? So, sa may mga partners, no, na hindi mo maiiwasan talaga na magne-negative talaga yan. Pero ang akin lang, kung ano po yung pag-DXN, sana wag pong huminto, no, kahit na parang kumbaga sundin nyo kung ano yung nafe-feel nyo rin Or talaga. bago nila husgahan siguro yung pinasukang business ng kanilang kapartner ay aralin din muna nila. Di ba, no, partner? Gaya niya, no? Siya yung nagsabi mismo kay partner nito na, buti na lang, hindi ka nakinig sa akin. Yung iba kasi, buti na lang, nakinig ka sa akin. Pero siya, baliktad, buti na lang, hindi ka nakinig sa akin. Oo. Diba? Ma'am Nita, Sa mga nag-uumpisa po ng mga DXN business partner natin dyan, kung meron pong mga pagsubok, okay, ipaalam po natin sa kanila yung aksyong ginagawa natin at makita nila yung resulta. Okay? So, napaka-importante po yung pag-aaral. Kasi, hindi po natin magagawa ang isang bagay, kundi po natin ito pagtutuunan ng pansin at hindi po natin ito gagawin. Una, ang ating pag-aaral. Ang good news sa mga business partner ko, meron po tayong mga online modules. Napaka-importante po yun. Una, yung online modules natin, ito po yung company profile. Importante po ano po ba yung kumpanyang pinasok mo at alamin kung ito ba'y matatag. Yan. Since 1993 sa Malaysia, dito sa Philippines 1999. Napaka-importante po kasi yun. Bakit po? Mahirap po kasi tayo mapasok sa mga hindi lehitimo o yung tinatawag nilang hindi matatag. At kung nag-iisip po sila, baka yan scam. Okay, so napaka-importante po yung Module 1. Ang Module 2 naman po, ito po yung pag-uusapan natin, mga product knowledge. Ano bang dahilan? Bakit ba tayo nagkakasakit? Kung meron po tayong mga expert na mga medical doctors, meron po tayong mga gamot, hindi po natin kalaban yan o hindi po natin against yan. Okay? Kasi malaki po ang may tutulong yan para sa ating sakit. Ang ating produkto po, yung dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Magkaiba po yung approach. Sa Module 2 po yun, pinag-uusapan. At may link po ako sa taas, pwede nyo pong panoorin. And sa Monday po, abangan nyo po ang aking Module 3. Yung ano bang dahilan? Kasi lahat po may dahilan eh. May dahilan bakit ka mahirap ngayon. May dahilan bakit ka mayaman ngayon. Tama po ba? At yung mga dahilan sa Module 3, yun po yung pag-uusapan natin. Upang maunawaan natin, masipag ka naman, matyaga ka naman, pero patuloy ka pa rin naghihirap. Mauunawaan po natin dito sa Module 3 at yan po yung natutunan ko, kabayan. Kaya ang ginawa ko, talagang nag-focus ako, talagang pinag-aralan ko upang meron po ako maituro sa mga future diamond sa DXN. may tanong lang ako, gaano ba ka-importante yung training na na inaatinan mo? No? Para malaman din ng iba kasi, di ba, sa ngayon parang medyo iba hindi ma-attend ng mga trainings. Yes. No, syempre at least malaman nila bakit gaano ba siya ka-importante. Kasi gaya nga ng nabanggit mo kanina, talagang sobra yung gratitude mo dun sa yung mga upline, particularly Sir Roy, di ba, Gamboa, Aida Kalimag, may binanggit niya. So yung mga trainings, gaano talaga ito ka-importante sa isang distributor? Yes, ma'am. Napaka-importante talaga yung training kasi dito tayo makakuha ng mga idea, knowledge kung paano natin hatawin or gawin ang negosyo natin. Kasi ako talaga, ma'am, wala talaga akong alam sa negosyo. Kaya lang siguro natuto ako kasi dahil sa mga training, doon na tumatag yung sarili ko. May kumpiyansa na ako sa sarili ko kasi dati wala akong kumpiyansa dahil ayaw kong magsasalita, makipagkausap sa mga taong matataas, ganun. Kasi wala akong kumpiyansa sa sarili ko. Pero doon sa training, ma'am, doon ko kuha ang lahat. Hindi ako marunong magsasalita.
Kasi nga, Bisaya ako. Parang nahihiya ako. Pero may kumpiyansa ako sa sarili ko kasi yung mga upline ko Yung mga business partner ko na mga nasa Visayas area, especially sa Cebu, especially do sa mga ibang lugar, wag po natin dapat na ikahiya ang ating ginagawa kasi tayo po yung nagbibigay ng pag-asa. Okay? Kung nag-uumpisa ka pa lang, kabayan, nandito po ako at willing po akong tumulong at napaka-importante pong ibigay natin yung magandang balita. Doon sa mga nakakausap na po natin na medyo nag-iisip pa, medyo nagdududa pa, normal po yan. Lalo na kung ang nakausap mo ay mga kapamilya mo, hindi nyo pa itatanong, nangyari rin po sa buhay ko yan. Na halos wala hong maniwala sa ginagawa ko. At dumadating din po yung pagkakataon na gusto ko na rin give up. Pero sabi ko, anong gagawin ko sa buhay ko after ng aking pagiging empleyado? Dahil alam naman po natin, ang pagiging empleyado po ay hindi po habang buhay. Ang good news, nung makita ko po DXN, lifetime business po ito. Shiroy, talagang tinutulak ako na ganito ang gawin mo para matuto ka. Kaya nagpasalamat ako ng marami sa kanila. Grabe, partner, no? Grabe yung role na ginagawa ng upline talaga sa kanilang mga love lines, di ba? Na hindi lang inspiration, kundi talagang yung confidence, di ba? Imagine mo yung gaano yung confidence na binigay nila kay Miss Nita, di ba? And also the trainees. At saka kung yung willingness mo na matuto is magbibigay talaga sa iyo talaga ng kaalaman. No? So kung tsatsagayin mo talaga yan, kahit gaano pa kahirap yan, kung gusto mo talagang matuto, ay matutunan mo. True. Para sa ating mga viewers, ayan, send your hearts naman and mention your beloved uplines, di ba? Para naman ma-appreciate nila ang inyong pasasalamat, di ba? Parang Thanksgiving. So, salamat sa ating mga upline. Salamat din sa iyo, partner ni Nita, na isa kang naging inspiration namin sa ginagawa nating negosyo to. Keep it up, partner, and at magkikita-kita tayo muli at ako'y taus-pusong nagpapasalamat sa iyo na hindi ka nahiya humarap, magpatotoo, ano ba yung mga pinagdaanan mo sa buhay. Saludo ko sa iyo. Kaya mga partners, sana sa umagang kay ganda, napakabilis ng oras, grabe. At ngayon ay ilang araw na lang, Pasko na, patuloy po nating gawin ang mga bagay na nakakabuti sa ating buhay. At higit sa lahat, ang Panginoon nandyan lang at patuloy po nating patuloy po tayong manalangin upang tayo gabayan. Tama po. So, sa mga susunod na araw at marami pa ho tayong pag-uusapan. Huwag po tayo mahiyang magtanong, mga kabayan, kapamilya, kapuso. I-click nyo lang sa inbox kung meron po tayong katanungan. Andito po lang ako, ang inyong lingkod, si kabayan Jason Pasya, na nag-iiwan sa inyo ng magandang umaga kay ganda, kabayan.